Hi kids! It's me, your teacher Ian. At nandito na naman si teacher para tulungan kayo sa pagsasagot ng mga activities at mas maunawaan mo pa ang aralin dito sa MTB, MLE o Mother Tongue. Ang ating pag-aaralan para sa linggong ito, pagbibigay kahulugan sa mga salita. Ito na ang ika-4 na linggo ng 3rd quarter. Para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na kayo para updated lagi kayo sa lahat ng latest videos na i-upload ko. At kung gusto nyo ma-notify kapag may bagong upload na video sa teacher, i-click mo lang ang notification bell. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang natutukoy mo at nagagamit ang kahulugan ng mga salita. Natutuhan mo sa nakaraang aralin ang tungkol sa paggamit ng iba't ibang bantas. Ito yung tuldok, kuwit, tandang pananong, at saka tandang padamdam. Natutuhan mo rin ang pagsulat ng malalaki at maliliit na letra ayon sa tuntunin ng paggamit ng mga ito. At kaya naman tayo ay magbabalik-aral tungkol sa ating tinalakay noong nakaraang linggo. Ang paggamit ng mga bantas at yung maliit at malaking titik. Halimbawa, ang ating pangungusap ay nahulog ang dala niyang kahon. Sa ating pangungusap, nakikita na ito ay nagsisimula sa malaking titik. Dahil ang umpisa naman talaga ng pangungusap ay malaking titik. At kung mapapansin niyo dito sa ating mga ginamit na letra, ay lahat maliliit sapagkat dito wala naman tanging ngalan ng tao, bagay, lugar, hayop, at pangyayari. At ito naman ay karugtong na nung ating, o nasa loob na ng pangungusap. No? Yung ang dala niyang kahon. Ang kahon ay bagay, oo, pero hindi tanging ngalan ng bagay. Kaya maliit lang na titik at ito ay nagtatapos sa bantas na tuldok sapagkat ito ay pasalaysay na pangungusap. Sumunod, pupunta kami sa Bohol sa Lunes. Ang umpisa, malaking titik, at dito mapapansin niyo may malaking titik tayo, ang salitang Bohol, dahil ang Bohol ay tanging ngalan ng lugar. Tapos itong Lunes, ito naman ay pangalan ng araw. 'Di ba lahat ng araw, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, tas buwan, yan ay nagsisimula sa malaking titik. Kabilang ito, ang alam ko kabilang ito sa pangyayari, no? Yung lahat ng araw, yan ay kabilang doon sa pangalan na pangyayari. Nalimutang banggitin ni teacher na ito ay nagtatapos sa tuldok sapagkat ito ay nagsasalaysay lamang. Masaya tuwing Pasko, hindi ba? Nagsisimula sa malaking titik. Pasko, tanging ngalan ng pangyayari. Kaya malaking titik ang umpisa. Tapos ilagyan natin ng kuwit para hatiin naman yung sinasabi na masaya tuwing Pasko. May karugtong pa, no? Dito, mapapansin natin, hindi pa tapos yung pangungusap. Lagyan ng kuwit dahil may kasunod na tanong. Hindi ba? Ayan. Kaya dito, kala natin pasalaysay lang, ano, pero may karugtong ito na parirala na hindi ba? Kaya naman ito ay tandang pananong. Yehey! Pupunta kami sa Enchanted Kingdom! O, yan. Lahat, puro yung excitement o yung pagkasabik ay nandun. Kaya naman, mula dito sa unang pangungusap ito eh. No? Yan, yehey. Una ay malaking titik. Yan, nawawala si teacher. Tapos, tandang padamdam kasi nga ito ay pangungusap na nagpapayag ng matindi o masidhin damdamin. Pagkatapos nun, pagka gumamit ka kasi ng bantas, ang kasunod nun ay pangungusap na ulit. Kaya, nagsisimula sa malaking titik P. Pupunta kami, Enchanted Kingdom ay tiyak na ngalan ng lugar. No? At tandang padamdam. Pwedeng tandang padamdam at pwede din tuldok. Depende sa kung paano ito ipapahayag. No? Dito,
ipinapakita o binasa ko sa paraang buong lahat, ha, doon pa lang sa Yehey hanggang doon sa pagbanggit ng Enchanted Kingdom ay nandun yung, I'm sorry, nandun yung masidhing damdamin. Kaya naman, ang ginamit ko ay tandam padamdam. Excuse. Paliguan mo na si Monchi. Ayan. Dito naman ay pangungusap na nag-uutos. Paliguan. Ang umpisa, malaking titik, tapos pangalan ng tao, Monchi. Or, kung gusto nyo, ay pangalan ng puppy, okay lang din, Monchi. Malaking titik dahil tiyak na ngalan, no? Tapos tuldok dahil ito ay pangungusap na nag-uutos. Pasensya na sa ubo ni teacher. Hindi ko na talaga napigilan. Ngayon naman ay pag-aaralan mo ang tungkol sa kahulugan ng mga salita. Ipakikilala sa iyo ang mga salitang magkasing kahulugan, magkasalungat, at magkatulad ng tunog gamit ang mga halimbawa. Itong mga paraan na ito ay pakikilala upang matutuhan mo yung pagbibigay kahulugan sa mga salita. Pwede itong ganito. Pwede daw magkasing kahulugan, magkasalungat, magkasing tunog, o maraming kahulugan. Na kapag daw na isagawa mo ito, nangangahulugan lamang, o yan dami ng salitang kahulugan, nangangahulugan lamang na naunawaan mo yung salitang yon. Diba? Hindi mo lang basta nabanggit, kundi naunawaan mo ano ba ang ibig sabihin ng salitang yon. Hindi ko na masyadong pahabain dito dahil iisa-isahin naman natin ito, ano, yung mga salita, tapos kung paano daw gamitin o ano daw kahulugan ng mga magkasing kahulugan, magkasalungat, magkasing tunog, at maraming kahulugan. Marami ka na bang alam na salita? Alam mo rin ba ang kahulugan ng mga ito? Paano mo inaalam ang kahulugan ng bawat salita? Ang kahulugan ng salita ay tumutukoy sa anumang ibig ipahayag o isaad. Yan, kapag may salita, meron yung kahulugan na dapat naunawaan mo. Halimbawa, gumamit ka ng, Nanay, pakiabot nga po ng baso. Gumamit ka ng salitang pakiabot, nangangahulugan lang nun na alam mo ang ibig sabihin ng salitang pakiabot. Pakiabot, na gusto mo kunin ni nanay yung baso at ibigay ito sa iyo. Tama? Hindi ba? Yan. Yun yung kahulugan ng salita. Malaking tulong sa iyo bilang mag-aaral ang magkaroon ng malawak na talasalitaan o bokabularyo. Kapag marami kang alam ng mga salita, mas maunawaan mo ang iyong binabasa, pinakikinggan o pinanonood. Totoo yun, di ba? Ako kasi nagbabasa, kids, ako nagbabasa ng books, at yung sa panonood, di ba? Kapag kasi dun sa movie o dun sa libro na binabasa mo, meron kang salita na hindi naunawaan. Kahit pa isa lang yan, 2 o 3 salita na hindi mo naunawaan, parang magugulo na yung, ay, ano nga yun? Ano bang ibig sabihin nila doon sa sinabi nila? Yun pala yun. Diba? Kapag kasi ako nanonood at may narinig akong salita na hindi familiar sa akin, ang una kong gagawin doon, isa-search ko yon. Aalamin ko ano bang kahulugan ng salitang yon. At kapag nalaman ko na, dagdag kaalaman ko na yon, hindi ba mga bata? Ganon din sa inyo. Halimbawang may narinig ka na salita sa iyong nanay o tatay o kung sino man, at hindi mo alam ang ibig sabihin, mas maganda na, nako, doble-doble na ang salita ko mas maganda kung itatanong mo anong ibig sabihin nun. Kesa ikaw ay manahimik na lamang na kahit hindi mo naunawaan ay hahayaan mo na lang. Mas maganda kung itatanong mo ano pong ibig sabihin nun. Hindi ba? Mauunawaan daw natin ang kahulugan ng salita sa tulong ng mga sumusunod. Ito na yung kanina, yung mga magkasing kahulugan, magkasalungat, at magkasintunog. Yan. Kung ating natutukoy yung mga ganitong pares na mga salita o nabibigyan natin ng kahulugan sa pamamagitan nito, ibig sabihin lang nun na nauunawaan natin yung salita.
Una, magkasing kahulugan. Kapag sinabi natin ang salita ay magkasing kahulugan, sa English, ito yung tinatawag na synonym. No? Na for sure mapag-aaralan din natin sa English. Ito yung mga salitang may magkatulad o magkaparehong kahulugan. Na kapag ginamit mo yung salitang yun, pareho lang ang ibig sabihin. Kahit magkaiba ng spelling, magkaiba ng baybay, magkaiba ng, pares lang pala yung spelling at baybay, magkaiba ng basa, ay pareho lang naman ang ibig sabihin. No? Ito yun. Halimbawa natin, yung tuwa, galak, saya, isa lang ibig sabihin yan, natutuwa. 'Di ba? Masaya. Yung pakiramdam na positibo. Masaya. Ito yun, maligaya, masaya, pareho lang yan. Nagagalak, natutuwa, pareho lang yan. Paaralan, eskwela, eskwelahan, school, o dun lang yan sa kung saan ka nag-aaral nung may face-to-face pa. Kasi ngayon, di ba, nasa bahay lang tayo. Pag sinabing matayog, mataas. Ang saranggola ay matayog. Mataas ang lipad nito. Pareho lang, 'di ba? Matayog, mataas. Iba pang halimbawa, dukha, mahirap. Ano pa? May kaya, mapera. Ano pa? Isip pa si teacher. Masikip, makitid. Ano pa? Tama ba? Masikip, makitid. Oo, masikip, makitid. Masikip yung daan, makitid yung daan. O, 'di ba? Ano pang halimbawa natin? Matulin, mabilis. Ang kabayo ay matulin tumakbo, mabilis ito. Ano pa? Makupad, mabagal. Diba sabi, ang kupad mong kumilos. Makupad kang kumilos, mabagal kang kumilos. O, hindi ba? Isa na lang, last na halimbawa na lang ha. Ang halimbawa pa ni teacher ay, tingnan natin kung parehas tayo na naiisip. Madumi, marungis. Marungis na yung damit mo. Napakadumi. O, di ba? Pareho lang ng ibig sabihin. Kung kanina, yung magkaparehong kahulugan, ngayon naman ay yung magkabaliktad na kahulugan. Ito ay yung tinatawag na magkasalungat. In English, ito yung tinatawag nating antonyms. Kapag magkaiba, magkabaliktad. Iba kasi pagka sinabi mong magkaiba. Halimbawa ng magkaibang salita. Nahulog, umakyat. O di ba, magkaibang salita yon, oo. Pero yung tinatawag natin magkasalungat, ito ay magkabaliktad ang ibig sabihin. Parang ganito lang yan. Oo, hindi. Di ba? Meron, wala. Magkabaliktad ang ibig sabihin. Maliwanag, madilim. No, yun yung tinatawag nating magkasalungat. Ito mga halimbawa. Mabagal, ay sumulat, ulit. Mabagal, mabilis. Ang pagong ay mabagal. Ang kabayo ay mabilis tumakbo. Masaya, malungkot. Magkabaliktad ang ibig sabihin, no? Matayog, mababa. Yung saranggola, matayog ang lipad. Ang manok, mababa ang lipad. Lumilipad ba manok? Pagka pupunta lang sa sa puno, o yun, pagdadapo sa puno, bababa lang. Magkabaliktad tandaan. Pag sinabi magkasalungat, hindi lang basta magkaiba ang kahulugan, kundi magkabaliktad ang kahulugan. Magaan, mabigat. Malaki, maliit. Bukas, sarado. Ano pa? Patay, buhay. Magkabaliktad. Next ay magkasintunog o yung homonyms in English. Kapag sinabi magkasintunog, parehong baybay at spelling at tunog sa pagbigkas. Pareho daw yung pagbigkas. Kahit yung pagpunto nung bawat letra, pareho. Subalit magkaiba ng ibig sabihin. Ang halimbawa natin dito ay yung talon. Okay. Yan. Itong unang talon, ito ay anyong tubig.
Kapag sinabing talon na yung tubig, ito yung bumabagsak mula sa taas, pababa, na karaniwan na matatagpuan sa bundok, no? Na mayroong malamig na tubig, matabang na malamig na tubig, yung talon. Ito namang isang talon ay paglukso. Pareho, di ba? Pareho ng spelling T-A-L-O-N, T-A-L-O-N, pero magkaiba ng ibig sabihin. Yun yung tinatawag na magkasintunog lang, pero iba ang ibig sabihin. Iba pang halimbawa natin ay kita. Ano nasa isip mong kita? Kita na nakikita, kita na sweldo, kita na ginagamit halimbawa, sasamahan na kita. Pareho ba yon? Kita. Oo, sasamahan na kita kung saan ka pupunta. Kita muna, di ba? Ginamit ko sa magkakaibang pangungusap. Ibig sabihin, yung kita ay pwedeng iba't iba ang kahulugan. Pero, ang spelling at yung pagbasa ay pareho pa rin. Di ba? Kita. Kita, sweldo, kita, nakausap, kita na, ano ba yung isang kita ang sinabi ni teacher? Nakikita. Di ba? Isa pang halimbawa, try na natin to. Isa pang halimbawa ay yung salitang tila. Nagamit mo na ba ang tila? Kapag sinabing tila, dalawa. Pwedeng tila na ulan. Tumigil na ang pag-ulan. Nay, tila na ang ulan. Tumigil na. Yun namang isang tila ay hindi sigurado. Ano ba ang pangungusap? Teka, isip si teacher na tila uulan. Tila uulan ngayon. Alam mo ibig sabihin nun? Yung parang sa feeling mo, uulan. Parang may nakikita ka nagdidilim na ulap na uulan. Tila uulan ngayon. Di ba? Magkaiba yung ibig sabihin. Nanay, tila na ang ulan. Tumigil na ang ulan. Samantalang nung sinabi mong, tila uulan ngayon, nanay. Para bang uulan ngayon? O di ba? Ginamit natin sa magkaibang kahulugan itong salitang tila na pareho naman ang pagbigkas, pareho din naman ang spelling. Okay? At ang huli, ang isang salita na maraming kahulugan. Katulad ng salitang bayan. Yan. Bayan. Ang bayan ay pwede daw gamitin bilang poblasyon. Yan. Poblasyon o pinakasentro ng isang munisipyo o lungsod. Nanay, punta tayo sa bayan. Bibili lang ako sa may palengke. Ayan o, pupunta ako sa bayan at manunood ng parada. Isa pang halimbawa, ang bayan ay ginagamit din bilang kabuuan ng munisipyo na pinamamahalaan ng isang mayor. Bayan ng Victoria, bayan ng Pila, bayan ng Calamba, bayan ng San Pablo, bayan ng Kalawan. Kabuuan daw ng munisipyo. Hindi lang basta pinakasentro ng munisipyo, kundi kabuuan. Ito halimbawa, nabalot ang bayan ng Lemery sa abong galing sa Bulkang Taal. Kaya ginamit yung salitang bayan bilang kabuuan. And daw, bayan ng Lemery. Sa Batangas yun. At letter C, bayan bilang katumbas daw ng buong bansa o country. Di ba yung tinatawag na kung nasa ibang bansa ang isa sa mga kamag-anak mo, Nay, dumating na kaya ang balikbayan box ni tita? Bayan, ginamit bilang yung bang kabuuang sa bansa natin. Ito pa, minamahal ko ang Pilipinas, ang bayan kong sinilangan. Buong bansa ang tinutukoy, di ba, dun sa bayan. At dun din sa ating pambansang awit, bayang magiliw. Ang tinutukoy ng buong bansa. Di ba? Ito ay isang salita na maraming kahulugan. Isa pang paraan ang pagbibigay ng mga katangian bilang pakahulugan sa isang salita. Oo. Kung ibibigay mo ang katangian nun ng salitang iyon ginamit, ibig sabihin, alam mo ang kahulugan nito. Halimbawa, ang perang papel. Bibigay mo ang katangian,
Ginagamit pambayad, maaaring pangregalo, gawa sa papel, at may iba't ibang kulay at halaga. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Tukuyin kung ang mga salita ay magkasing kahulugan, magkasalungat, magkasintunog o maraming kahulugan. Isulat ang letra ng sagot sa iyong kwaderno. Narito ang ating pagpipilian. Letter A, magkasing kahulugan, B, magkasintunog, C, magkasalungat, D, maraming kahulugan. Number 1, makipot, makitid. Number 2, mabango, mabaho. 3, paso. Lalagyan ng halaman na wala na ng halaga, nadikitan ng apoy at paglakad. Paso. 4, mahal, iniibig. Mahal. Pwede daw yung mahal iniibig at pwede naman daw yung mahal mataas ang halaga. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Ibigay ang hinihingi sa bawat bilang. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Number 1. Kay gandang pagmasdan ng mga malalagong lunti ang halaman sa bakuran. Ano daw ito? Yan. Luntian. Kapag daw kasing kahulugan, ano ang sagot? A. Berdeng. B. Tuyot na. Number 2. Madilim ang kalangitan na nagbabadya ng pag-ulan. Ano daw ibig sabihin ng madilim kung ang hinihingi ay kasalungat na kahulugan nito? Kasalungat, kabaliktaran. A. Maitim. B. Maliwanag. Number 3. Nagtuturo sa mga bata, nagpapaliwanag ng aralin, nagtatrabaho sa paaralan. Kung ang hinahanap ay tinutukoy na salita, dito ay inilarawan yung tinutukoy na salita. Ito ba ay A. Guro, B. Magulang. Number 4. Mapera ang mag-anak ni na Mrs. Dalida. Mapera. Ano kaya ang ibig sabihin kung ang hinahanap ay kasing kahulugan nito? A. Mayaman. B. Mahirap. Number 5. Maamo ang aso ko at hindi nangangagat. Ano daw ang ibig sabihin ng maamo kung ang hinahanap natin ay kabaligtaran na kahulugan nito? Kabaligtaran, ha? A. Mabagsik. B. Mabait. Kabaligtaran. At para sa ating pangwakas na gawain, natutuhan mo sa araling ito ang pagbibigay kahulugan sa mga, ano bang binigyan nating kahulugan? Mahalaga ito upang mapalawak ang iyong talasalitaan o kaalaman. Ito ay makikita dapat sa inyong notebook. Practice writing mo na din. And that's it. Thank you for watching, kids. Good luck sa inyong pagsasagot. See you in my next video. Goodbye!